Ateneo de Manila University President Roberto Yap dumating sa tanggapan ng NBI ngayong umaga para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng universidad. Paghihigpit sa social media platforms, ipinanawagan kasunod ng school violence sa Tacloban City. Pagbaba ng age of criminal liability mas maigi ayon sa isang prosecutor at eksperto sa criminal law. Sweldo ni Senator Jinggoy Estrada suspindido kasabay ng kanyang preventive suspension ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Forces of the Philippines handang umalalay sa PNP laban sa anumang banta ng panggugulo sa isasagawang White Ribbon Rally sa Linggo. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 26, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumating sa tanggapan ng NBI ngayong umaga si Ateneo de Manila University President Roberto Yap upang tumugon sa sabpina ng NBI Homicide Division kaugnay ng ginagawa nitong investigasyon sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8 sa Dipakulaw, Aurora. Mula sa Pasay City, ang detalya hatid ni Benedict Samson, live. Benedict, bakit kabilang ang University President sa ipinatawag ng NBI at anong impormasyon ba ang gustong makuha sa kanya ng mga investigador? Magandang umaga, Ella. Ayon sa National Bureau of Investigation, ito ay upang malinawan kung may alam ang pamunuan ng universidad sa ginanap na team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Bandang alas 10 kaninang umaga nang dumating sa tanggapan ng NBI Homicide Division si Ateneo de Manila University President Roberto Yap. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nais nilang malaman mula sa presidente ng universidad ay kung ipinagpaalam sa kanila at kung inaprubahan nila ang naturang team building activity. Matatandaan na noong June 8, nalunod sa naturang aktibidad ang dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaugnay nito, posibleng tapusin na ng NBI ang kanilang ginagawang investigasyon sa Baterbonia and Adili drowning incident. Bunsod ito ng mayorya ng kanilang mga ipinatawag ay nakapagbigay na ng salaysay sa NBI Homicide Division. Ela, sa ngayon wala pang binabanggit ang NBI na eksaktong petsa kaugnay sa isusumiti nilang rekomendasyon sa Department of Justice kaugnay sa kung sino-sino ang posibleng masampahan ng reklamo. At kanina din, Ela, bago nga mag-alas 11:30, ngayong umaga ay lumabas na sa tanggapan ng NBI Homicide Division ito nga ang presidente ng universidad at nagbigay din ito ng maikling pahayag kung saan sinabi nito na humingi naman sila ng pasensya doon nga sa pamilya nila Baterbonia at Adili at nangako na patuloy silang tutulong sa mga naulilang pamilya. Kaya muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulan ang sunod-sunod na kaso ng karahasan kung saan nasasangkot ang mga kabataan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais malaman ng Pangulo ang dahilan ng mga naturang karahasan na nangyayari pa mismo sa loob ng eskwelahan. Niuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps
na marahas? Iginiit ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat higpitan na ang pagbabantay sa paggamit ng social media platforms. Isa ito sa pinaniniwalaan niyang maaaring hakbang na isagawa kasunod ng nangyaring karahasan sa isang eskwelahan sa Tacloban City, Leyte. Alamin natin ang detalye kay Rosalie Coz live. Rosalie, paanong paghihigpit ang nais maipatupad ni Representative Chua? Ela, kasunod ng nakalulunos na karahasan sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte, muling umugong ang panawagan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa social media. Iginiit ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua na panahon na para i-regulate ang mga social media platforms upang maisalba ang moralidad ng mga kabataan. Anya, ang ugat ng dumaraming karahasan sa hanay ng mga kabataan ay hindi lamang usapin ng batas o edad ng pananagutan, kundi ang unti-unting pagkawala ng moral values at moral compass sa lipunan. Malaki anya ang impluwensya ng social media kung saan tila nagiging normal na para sa mga kabataan na makakita ng mga palamura, palabanta at barumbado. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Joel Chua. Sa akin pong paniniwala, hindi problema ang batas. Ang problema ay yung ating nawawalang moral values. Dapat yung pag-aralan na at i-regulate na rin yan. Ito actually concerted effort ito ng gobyerno at saka ng private sector, lalong-lalo na yung mga kabataan, yung mga magulang, ang eskwelahan. Malaki ang magiging papel ng bawat isa. Nilinaw nitong hindi niya hangad na supilin ang access sa internet. Bagkus, nais nitong isulong na bantayan ng nilalaman o content na nakasisira sa asal ng mga Pilipino. Kabilang din sa mungkahi ng kongresista, i-require na ang prangkisa para sa social media platforms. Well, hindi naman natin isusuppress yung social media eh. Ang isusuppress natin yung laman. Panahon na. Dahil kung wala, nakikita natin. Dahil ito hindi ang usapin dito, hindi lamang yung sa gobyerno. Ang usapin na rin dito yung moralidad na naidudulot nito sa mga kabataan. Yung mga values na dapat. Muli namang iginiit nitong concerted effort mula sa gobyerno, pribadong sektor, mga paaralan, lalong-lalo na ng mga magulang para maitama yung maling asal na natututunan ng mga bata online. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government Unit sa Kongreso na kailangan ng amyendahan ang Juvenile Justice Law sa bansa. Ito'y kaugnay ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan iginiit ng DILG na hindi inosente ang 14 anyos na suspect ng isagawa ang krimen. Gayunpaman, wala namang inirekomenda ang ahensya na edad ng bata na maaaring mapanagot sa batas. I recommend strongly to Congress that we work together to come up with a more comprehensive law on juvenile justice. And hindi naman ako tagasulat ng batas. Ako itutulong lang para maisulat ang batas ito at maibago. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya ma-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Hindi solusyon ang pagpapababa ng criminal age of responsibility upang maresolba ang usapin sa mga kabataang nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen para sa Juvenile Justice and Welfare Act Council o JJWC. Ayon kay JJWC Executive Director Tricia Claire Oco, maraming factors ang pwedeng makaimpluwensya sa isang bata na makagawa ng krimen, kaya't hindi anya sapat ang pag-amyenda lang sa batas. Gayunman, nilinaw din ng opisyal na hindi naman free pass o exemption ang batas para sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen. Hindi ibig sabihin na pag hindi sila nakasuhan,
ay walang mangyayari sa kanila kasi kinukuha po yung kalayaan nila at tinatanggal sila sa pamilya nila. Marami pong consequence. In fact, hindi po ito sa kasong ito, kundi in general ko na lang sasabihin, may mga nai-interview kaming mga bata na shock sila na ganun pala yung gagawin sa kanila dahil akala nila pag natapos na yun, i-interviewin lang sila sa DSWD at uuwi na sila. So misinformed po yung mga bata. So it's one reason why they also feel na may impunity sila when in fact, ang sabi ng batas, it's not a free pass for kids to commit the crime. Naniniwala ang isang prosecutor at law professor na mas maigi kung bababaan ang edad ng bata para sa criminal liability o pananagutang kriminal nito. Anya, iba na ang kultura o isip ng mga kabataan ngayon kaysa sa dati. Ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano ba yung nakikita niyang pagkakaiba sa kultura o kaisipan ng mga minor de edad ngayon? Magandang umaga-aga, batay dito sa paliwanag nga ni Prosecutor Nohara, yung mga kabataan daw dati hindi ganon kabilis mag-mature kumpara sa mga kabataan ngayon. Binigyang diin ni Prosecutor Fred Nohara, isang prosecutor at eksperto sa criminal law, ang pangangailangang ibaba ang edad ng criminal responsibility sa bansa mula 15 taon patungong 12 taon. Ayon kay Nohara, ang kasalukuyang batas na Republic Act number 9344 na ipinasa noong 2006 ay kailangan muling suriin ng Kongreso dahil sa nagbabagong panahon. Ipinaliwanag niya na ang mga kabataan ngayon ay mas advanced at maagang namumulat sa realidad ng mundo dahil sa impluensya ng social media at Western culture kumpara sa mga kabataan noong nakaraang henerasyon. Dapat babaan natin ang age of criminal responsibility. Kasi ang posisyon ko dyan, yung edad na 15 anyos ay marunong na yun eh. Marunong na siya sa lahat ng buhay. Ano? Ang mga kabataan ngayon, kung ikukumpara mo nung kabataan ko, nung ako yung bata pa, ay mas advanced ngayon because of yung influence ng Western culture. And of course, yung exposure natin sa social media. Sinabi ni Nohara na tila nawi-weaponize ang ginagamit na panangga ng ilang kabataan ang batas dahil alam nilang hindi sila makukulong. Binanggit niyang halimbawa ang isang insidente sa Tacloban kung saan ang mga kabataan ngang sangkot ay kampanteng hindi sila mananagot sa batas dahil sa kanilang edad. Pinuna rin niya ang pag-adapt ng Pilipinas sa sistema ng Amerika na nakatuon sa rehabilitasyon. Ayon sa kanya, walang sapat na budget at pasilidad ang mga lokal na pamahalaan para sa mga rehabilitation center tulad ng Bahay Pag-asa, kaya madalas ay hindi ito prioridad kumpara sa ibang serbisyo gaya ng basura at basic services. Binigyang din ni Nohara na habang pinoprotektahan ng Estado ang mga Child in Conflict with the Law o CICL, tila naiiwan namang walang remedyo ang mga biktima. Sa kasalukuyan, kailangan pang maghain ng hiwalay at magastos na civil case ang mga biktima laban sa mga magulang ng bata para makakuha ng danyos na mahira para sa mga kapuspalad. Iminungkahi ni Nohara na gawing 12 years old ang threshold. Sa ilalim nito, ang mga nasa edad na 12 years old hanggang 17 years old ay titingnan kung may discernment o kakayahang maunawaan ang moralidad at bunga ng kanilang ginawa bago sila panagutin sa batas. So, tingnan natin, the Congress or policymakers should revisit that law. Kasi hindi naman iba sa atin ang unang batas, itong revised penal code na naging effective noong 1932. Ang threshold age was 9 years old. So ngayon 15. Noon 9. So from 9 to 15, i-determine kung mayroong discernment. Pero ngayon, ang discernment nasa 15, below 18 bracket. So, ang kabataan noong 1932, mas behind in terms of maturity, emotional maturity, kaysa sa kabataan ngayon. And yet, walang naging problema yung batas. Binigyan din ni Nohara na noong 1932, ang threshold age sa ilalim ng revised penal code ay 9 years old lamang at ayon kay Nohara, hindi naging problema ang batas
na iyon sa loob ng maraming dekada. Sa kanyang pananaw, ang pagbaba ng edad ng pananagutan ay magsisilbing deterrent o babala upang matakot ang mga kabataan na gumawa ng krimen. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Kasabay ng isinasagawa ang pag-iikot ng Quezon City Police District para sa Oplan Bisita Eskwela, nagsasagawa rin ang pulisya ng School Security Survey upang makita ang mga kakulangan sa seguridad sa mga paaralan. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, ano-ano ang susuriin sa ilalim ng School Security Survey at bakit ito mahalaga ngayong balik eskwela? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa ilalim ng School Security Survey, susuriin ng Quezon City Police District ang mga gate, bakod at iba pang istruktura ng mga paaralan upang matukoy kung may mga kahinaan sa seguridad. Layunin nitong matiyak na sa mga gate lamang dumadaan ang mga estudyante upang maisagawa ng maayos ang bag inspection at maiwasan ang pagpasok o paglabas sa mga hindi pinalagang daanan. Kasi paalala po natin sa mga nakaraan na balita is parang yung nangyari po doon sa incident sa Tacloban is ang mga estudyante doon ay sa pader dumaan, hindi po sa gate. Kaya po para maiwasan na mangyari yun, may directive na po na i-check na din natin kung ano yung kalagayan ng mga schools po natin, kung ang mga gate or bakod po ba ay madali lang akyatin, wala siyang perimeter. Kasi ang dapat po na daanan lang ng mga estudyante ay sa gate para po ma-check kung ano po yung mga dala nila. Kaya kailangan talaga na magkaroon ng survey para makita yung mga schools na kailangang ayusin. Kasabay nito, muling pinapaalalahanan din ang mga paaralan na higpitan ang pag-iinspeksyon ng mga bag ng mga estudyante at bigyang pansin ang mga pagbabago sa kanilang pag-uugali upang maagapan ang posibleng mga insidente ng karahasan. Ayon pa sa QCTV, kapag may natuklasang mga kakulangan sa seguridad, nakikipag-ugnayan ang pulisya sa Department of Education, LGU at iba pang kinauukulang ahensya para maisagawa agad ang mga kinakailangang pagpapagawa at interbensyon. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Samantala, nakatakdang isumite ng defense team ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ang kanilang tugon sa 4 na kahilingan ng House Prosecution. Kabilang sa kanilang kahilingan ay ang pagbubukas ng selyadong box na naglalaman ng tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Narito ang ulat ni Evan Alvarez. Isusumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang posisyon patungkol sa 4 na kahilingan na formal na idinulog ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, nasa impeachment court na ang pasya kung paano didesisyonan ang mga hakbang ng parehong panig. At yung defense, ang sinasabi ko lang po ay mag-file kami ng comment. This has been communicated to Secretary Bantug. Kabilang sa hinihiling ay ang pagbubuka sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records nila VP Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. Pahintulot na gumamit ng lengguaheng Ingles at Filipino sa paglilitis. Gayon din ang partisipasyon ng public at private prosecutors sa pagpresenta at pag-examine ng mga testigo. At ang disclosure o paglalantad ng testigo 3 araw bago isalang sa hearing. Tumanggi naman si Attorney Powa na sagutin ang mga katanungan gaya ng kahihinatnan ng kontrobersyal na kahon mula sa BIR na kabilang sa manifestasyon ng prosekusyon. I don't know what the impeachment court will do and will not do. I think that's best directed to the impeachment court. Ang masasagot lang po ay yung parte ng defense. Samantala, dahil tapos na ang pre-trial conference matapos ang 5 araw, sunod ng yugto ang paghihintay para sa pre-trial order na ilalabas ng impeachment court. Kasi po, pag lumabas po yan, kung sa tingin natin kinakailangan magbigay ng ating komento, magbibigay po tayo ng ating komento. At after that, syempre, we look forward to trial itself.
Sinabi rin ng defense team na hindi pa tiyak kung dadalo si VP Sara sa napipinto nitong impeachment trial sa July 6. Kung kinakailangan, hindi ko pa masabi sa iyo yung exact circumstance. It will be part of the legal strategy, which obviously we will not disclose. But in case kailangan, that will be upon the advice of counsel, which is the defense. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling selyado at hindi namarkahan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pagtatapos ng pre-trial conference kagabi. May report si Jed Neresina. There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded. Formal nang natapos o terminated na kagabi June 25 ang pre-trial conference matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, bigong mabuksan o mamarkahan ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Paliwanag ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na isa na ng prosecution na mabuksan ito upang malaman kung anong eksaktong impormasyon ang laman ng nasabing kahon. This is very relevant because we will be able to know, to present before the impeachment court, the lawful personal income of the respondent and the spouse, no? And by knowing their lawful income, baka ma-justify nila yung mga acquisitions which will be seen also in the other documents of the prosecution, no? Ngunit mariin umanong tumutol ang defense sa pagbubukas at maging sa pagmamarka ng selyadong kahon sa katwirang ito ay paglabag sa due process. But nevertheless, the defense registered their vehement objection to the opening. They invoked due process kahit wala namang nalalabag na karapatan dito because this is just a marking of exhibit. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa pagmamarka ng sealed box. Selyado nga. Ang pinamamarkahan ng prosecution because they do not want to open the box. Dahil dito ayon kay Representative Luistro, nasa kamay na ng impeachment court ang desisyon kung bubuksan ang nabanggit na BIR box para sa impeachment trial. Ang pinamamarkahan na lang is yung sealed box so that we will just be submitting to the impeachment court the issue of whether to open or not the BIR box. But sadly, they opposed the opening of the BIR box. They opposed as well the marking of the sealed BIR box. Para sa prosecutors, mahalagang malaman ang nilalaman ng nasabing kahon dahil maaari umanong may impormasyon sa loob nito na may kaugnayan sa mga aligasyon sa impeachment kabilang ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Duterte. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mauunang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker sa pagsisimula ng paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama sa testigo ang sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa ng Davao City. Layo ng prosekusyon na patunayang may tendency na gumamit ng karahasan ang pangalawang Pangulo. Sa documentary evidence naman, kabilang sa reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni VP Duterte sa Philippine National Police upang patunayan na may kapasidad ang Vice Presidente na isakatuparan ang kanyang banta. Samantala, muling iginiit ng prosekusyon ang kahalagahan ng personal na pagdalo ni VP Sara sa nasabing paglilitis. Appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty.
which public officials must comply. This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at all times. Ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise your client na kailangan niyang humarap at doon natin malalaman kung haharap siya o hindi, physically. Naghain ng reklamong cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban kina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta at sa 18 dating bodyguards. Kaugnay ito ng idinaos na Blue Ribbon hearing ng Cayetano Block noong June 4. May ulat si Dante Amento. This time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing. Muling naghain kahapon ng reklamong cyber libel sa Department of Justice o DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldico. Pero sa pagkakataong ito, isinama na ni Trillanes sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta sa reklamo. Sila ay nag-facilitate nun, nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Nagugat ang isyu sa umano'y pagpapakalat ng mga kasinungalingan sa tinawag niyang Rogue Blue Ribbon Committee hearing kung saan pinalabas na tumanggap si Trillanes ng pera kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sina Senators Cayetano at Marcoleta ang nanguna noon sa pagdinig partikular sa pagtatanong sa mga resource person o ang 18 dating bodyguards ni Zaldico. Inaakusahan ng mga ito si Trillanes na isa umano sa kausap ng ICC investigators na nagpunta dito sa Pilipinas. Pero kanina may nagsabi na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead po. Go ahead po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon. Sa nasabing pagdinig, binatikos ni Senator Marcoleta ang pagtulong at panunuhol umano sa ICC investigators. Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Ayon kay Trillanes, walang katotohanan ang mga paratang na ito. Binigyang din ito na walang parliamentary immunity sina Cayetano at Marcoleta nang gawin ang nasabing hearing dahil wala silang otoridad at napalitan na sila sa nasabing komite bago pa man ang pagdinig. Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para do sa ICC. Hindi po totoo yun. Dagdag pa niya, bawat okasyon na uulitin ng mga mambabatas at ng mga bodyguards ang mga maling akusasyon ay ituturing niyang hiwalay na count ng cyber libel. Sa ngayon, wala pang reaksyon ang dalawang mambabatas hinggil sa reklamong inihain ni Trillanes. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang suspindido ang sweldo at iba pang benepisyo sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa Senate Secretary, ito ay hanggang matapos ang 70 araw na preventive suspension na ipinataw ng Sandigang Bayan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, paano naman yung operasyon ng opisina ni Senator Estrada habang siya ay suspindido? Aga-ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., tuloy pa rin naman yung operasyon nitong tanggapan ni Senator Jinggoy Estrada kahit pa under preventive suspension ang nabanggit na senador. Epektibo na ang resolusyong inilabas nitong nakaraan ng Sandigan Bayan 2nd Division. Kaugnay ng 70 araw na preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada. Paliwanag ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. Kaalinsabay ng suspensyon ni Senator Estrada ay ang suspensyon din ng kanyang sweldo at benepisyong natatanggap sa Senado.
The Senate President officially notified the Office of Senator Estrada that the suspension order issued by the Sandigan Bayan will be implemented or was implemented beginning Monday, June 22. The salaries and benefits will have to be suspended because you're not allowed to perform your functions. Pinatawan ng suspensyon ng Sandigan Bayan si Senator Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong kasong graft matapos masangkot sa flood control scandal. Ayon sa hukuman, suspendido ang senador sa kanyang kasalukuyang posisyong mambabatas at sa anumang iba pang pampublikong posisyon na maaari niyang hawakan. Gayunpaman, nilinaw ni Senate Secretary Bantog Jr. na hindi matitigil ang trabaho o operasyon ng tanggapan ng senador kahit pa nasa ilalim pa rin ito ng preventive suspension. Sa suspension pendentie lite, automatically lifted after 90 days, no? So the office is still there, no? The staff can still continue to function because at a certain point, the suspension will be lifted. I'll be submitting my recommendation to the Senate President regarding those matters when I go up to him later. Magugunit ang bago pa man maaresto at masuspindi si Senator Jinggoy ay ipinapahold na niya ang kanyang sweldo bilang isang mambabatas habang nililinis umano niya ang kanyang pangalan sa kasong kinakaharap ngayon. Bilang patunay aniya ito na wala siyang intensyon na makinabang sa kaban ng bayan. Aga pagdating naman dito sa impeachment trial bilang isa si Senator Jinggoy Estrada sa mga nakapanumpa bilang Senator Judge sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nabanggit ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi maaaring magsilbi bilang judge si Senator Jinggoy dahil kasama sa kanyang suspension ay yung pagbabawal sa kanyang maging hukom sa nasabing paglilitis. Ipinaliwanag din ni SP Gatchalian na hindi pa ito na pag-uusapan ng Senate legal team kaya sa kasalukuyan ay susundin nila yung mga nakaraang legal practice na sinusunod pagdating sa nasabing issue. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagsagawa ng job fair ang Maritime Industry Authority o Marina nitong Huwebes, June 25 sa paggunita ng Day of Filipino Seafarers. Umabot sa 3,000 aplikante ang nag-apply sa job fair. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ng Marina na bigyan ng trabaho ang lahat, marami pa ring seafarers ang hindi na itatalaga sa International Maritime. Kung sa ibang bansa, kailangan pa nilang mag-subsidize, magbigay ng incentive para lang maging seafarer. Sa Pilipinas, parang gusto ko nang ilimit, no? Kasi, kumbaga, oversupply. Paliwanag ng Marina mula sa nasa 800,000 na Filipino seafarers na kwalipikadong ipadala sa ibang bansa, mababa pa sa 600,000 ang deployment ng bansa. Ngunit ito ay para lang anila sa ratings o mga unang level ng mga bagong seafarer. Ang objective ni Marina is yung mga rating sana matulungan nating mag-level up to be officers. Kasi ang in-demand talaga and may projection of shortage would be the officers. So doon sa areang yon kami tumututok. Mananatiling libre ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ito ang paglilinaw na ginawa ng Embahada ng Japan sa Pilipinas matapos na ipahayag ng pamahalaan ng Japan na tataas ang bayad para sa single entry at multiple entry visa ng mga dayuhan simula sa July 1, 2026. Pagtitiyak ng Embahada, hindi saklaw ng nasabing dagdag singil ang mga aplikante mula sa Pilipinas. Pinapayagan ng mga Pilipino na manatili sa Japan bilang turista sa loob ng hanggang 70 araw. Nakaantabay ang Armed Forces of the Philippines o AFP upang umalalay sa Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan sa isasagawang White Ribbon Rally sa Linggo.
Tiniyak ng AFP na bagamat PNP ang lead agency sa seguridad, nakahanda itong magbigay ng augmentation support kung kakailanganin laban sa anumang banta ng panggugulo. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, sa ngayon ba ay mayroong namomonitor ang mga otoridad na maaring pagmulan ng gulo kaugnay niyang isasagawang rally sa Linggo? Aga sa ngayon ay wala namang binabanggit ang AFP na may partikular o kumpirmadong banta na kanilang minomonitor kaugnay ng nakatakdang White Ribbon Rally. Pero gayon man ay naka-standby ang Armed Forces of the Philippines upang umalalay sa Philippine National Police sa seguridad ng White Ribbon Rally sa Linggo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakaantabay ang National Capital Region Command bilang reserve o augmentation force kung hihilingin ng PNP ang karagdagang suporta sa pagpapanatili ng kaayusan, kabilang na ang crowd control. Binigyang diin ni Padilla na mananatiling profesional ang AFP sa pagtupad ng mandato nito, gaya ng ipinakita sa mga nakalipas na malaking pagtitipon at iba pa publikong aktibidad. We'd like to assure the Filipino public na patuloy yung professionalismo natin sa mga ganitong sitwasyon. We have shown this through the past nitong mga nakalipas na mga milestone holidays na meron din naman naganap na mga malalaking rally. And your Armed Forces of the Philippines has continuously shown our professionalism in this manner. Ang White Ribbon Rally ay gaganapin sa EDSA People Power Monument at pangungunahan ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation kasama ang iba't ibang religious at civil society groups. Layo ng pagtitipon na isulong ang electoral reforms, mas mataas na pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga hakbang laban sa mga katiwalian at political dynasties. Inaasahang aabot sa 10,000 ang lalahok sa naturang rally. Kasabay ng paghahanda sa posibleng augmentation mission, sinabi ng AFP na nananatiling pangunahing focus nito ang pagbabantay sa soberanya ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea, gayon din ang pagtugon sa mga humanitarian assistance at disaster response operation. Nanawagan din ng AFP sa publiko na panatiliing mapayapa ang pagtitipon at makikisa sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakatakdang isampa ng National Bureau of Investigation ngayong araw sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong qualified human trafficking laban sa dating mambabatas na si Mike Defensor at asawa nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay may kaugnayan sa sinalakay nilang KTV bar na sinasabing pagmamay-ari ng pamilya Defensor matapos matuklasan ang umano'y nangyayaring human trafficking activity doon. Noong Abril, nasagip ng NBI sa nasabing establishmento ang 55 individual na biktima umano ng human trafficking at sexual exploitation. Yung sinasabi po walang bilitan, tama naman na physically walang bilitan, pero exploitation based on their poverty, based on their needs. Sabi ko nga, yung profile nito, mga single mothers to mga ito, na nangangailangan kumita. Hanggang sa nagsusuka na dahil pinipilit sila kumita. Lumabas din sa investigasyon ng NBI na may binago umano sa itsura ng gusali para magkaroon ng madaling akses sa hinihinalang iligal na aktibidad ng KTV bar. Iginawad nitong Huwebes ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 100,000 pisong reward sa impormanteng naging susi sa pagkakaaresto ng South Korean fugitive na si Kim Si-hoon. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong ang impormasyong ibinigay ng impormante para matunton ang pinagtataguan ng Korean National. Sinabi rin ng PNP Intelligence Group na nakatulong ang reward system para mapabilis ang operasyon at tuluyang mahuli ang puganteng dayuhan. These days became more, we were able to fast track the case build up and of course until the arrest of the subject in conjunction with BI and of course from PAOC. By offering this kind of reward, mas kakaroon ng
ng participation, mas nagiging active ang participation ng community. Arestado ang 20 anyos na lalaking nag-viral sa social media matapos niyang mangbugbog ng 2 senior citizen. Sa nag-viral na video, makikita ang isang lalaki na walang awang pinagsusuntok at pinagtatadyakan ang 2 senior citizen na sakay ng jeep sa may South Station sa Alabang. Agad namang nagsagawa ng operasyon ang pulisya at nadakip ang suspect at nahaharap ngayon sa kasong physical injury. Inamin din ng lalaki na gumagamit siya ng solvent. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konstruksyon ng gusali na magsisilbing dialysis center sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, sa oras na makumpleto ang proyekto, ituturing ito na pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. May report si Nel Maribohok live. Nel, gaano kalaki yung dialysis center na ito at kailan yung inaasahang pagsisimula ng operasyon ito? Yes, Aga, inaasahang magsisimula ang operasyon ng pinakamalaking dialysis center ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City sa unang bahagi ng taon 2028. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na taon, posibleng i-deliver na rito ang 200 state-of-the-art dialysis machine. Kanina, in-inspection ni Pangulong Marcos ang ginagawang gusali kasama sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at Health Secretary Teodoro Herbosa. Ang gusali ay may 13 palapag na magbibigay ng mas mabilis at abot kayang dialysis treatment para sa mga dumaraming pasyenteng may sakit sa bato. Pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At titingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin. Ayon naman kay Secretary Dizon, ang proyekto ay hindi lamang magdadagdag ng dialysis machines, kundi magsisilbi rin ito na kompletong one-stop healthcare facility na may malasakit center, operating rooms, pharmacy at training areas para sa mga healthcare professionals. Bukod sa proyekto na ito, ayon sa Pangulo, itinaas na ng PhilHealth ang saklaw ng hemodialysis package mula sa 70 hanggang 156 session. Itinaas na rin anya ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon ay 6,350 pesos na bawat session. Tumaas rin ang rate ng Z-benefit package para sa peritoneal dialysis na nasa kasalukuyan ay aabot na sa 389,640 pesos hanggang 500,140 pesos kada taon para sa mga adults at mula 510,000 naman hanggang 1.2 million pesos para sa mga batang pasyente. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Umakyat pa sa 81 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Base sa talaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw. Mula ito sa bilang na 77 kahapon. Samantala, higit 1,000 naman ang injured at 31 ang napapaulat na nawawala. Nakapagtala ng earthquake swarm ang PHIVOLCS sa karagatang sakop ng Bulinaw, Pangasinan. Sa monitoring ng ahensya, umabot ng 287 na mga lindol ang naitala mula May 27 hanggang nitong June 26. Nasa magnitude 1.8 hanggang magnitude 5.1 ang lakas ng mga lindol. Ang earthquake swarm ay serye ng mga lindol sa isang cluster na walang main shock aftershock pattern. Nagkaroon ng pagbara ng ilog o river damming sa Sarangani dahil sa malawakang landslide noong nagkaroon ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8.
Ibinahagi ngayong umaga ng PHIVOLCS sa mga larawan kung gaano kalaki ang naging landslide na resulta ng lindol. Kita sa mga larawan na natabunan ng lupa ang dating daluyan ng tubig sa sitio Puting Bato, Barangay I Alegado sa bayan ng Glan. Binuksan na kahapon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga light vehicle ang Udalo Bridge sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Ayon sa ahensya, 3 taon itong natenga at hinihiling na ng mga residente na mabuksan ito dahil nahihirapan silang tumawid sa ilog. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakatakdang buksan ang naturang tulay para sa lahat ng mga sasakyan sa darating na July 15. Namahagi ang lokal na pamahalaan ng Malolos, Bulacan ng nasa 120 units ng metal detector para sa mga paaralan doon kasunod ng ipinatutupad na mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Kasabay nito ay tinuruan rin ng PNP ang mga security personnel ng mga paaralan kung papaano gamitin ang metal detectors. Narito ang report ni Nestor Torres. Ngayong masinigpitan pa ang ipinatutupad na seguridad sa mga paaralan kasunod ng pamamaril na nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Batid ng lokal na pamahalaan ng Malolos, Bulacan ang pangangailangan na magkaroon ng metal detectors ang mga paaralan upang mas mapadali ang pag-inspeksyon sa bawat pumapasok sa mga eskwelahan. Kaya naman, namigay ang LGU ng nasa 120 units handheld metal detectors na ipinamahagi sa mga paaralan sa kanilang bayan. Ang nakalista po sa akin ngayon ay 11 schools. So hati-hati muna po namin ang pagdidistribute para sa gayon ay agaran nating maibigay yung mga metal detectors na yan. Sana nga lahat ng eskwelahan kahit na maliit. Kasi pagparin niya ng safety ng mga bata. Sa ngayon ay pinigting na ang police visibility na nagbabantay sa paligid ng mga eskwelahan sa Malolos. Ayon sa Bulacan PNP, malaking tulong ang pagkakaroon ng metal detectors para mainspeksyong mabuti ang bawat pumapasok sa loob ng paaralan. Sa tingin po natin, ito ay malaking tulong, no? Itong metal detectors po na ito sapagkat lahat po ng mga deadly weapons kung sakali man ay ma-detect nito at isa po itong makatulong sa atin sa seguridad po ng ating mga eskwelahan. Tinuruan naman ng Bulacan PNP ang mga security guard at utility personnel ng mga eskwelahan kung papaano gagamitin ang metal detectors at ano ang dapat gawin sakaling mayroon itong ma-detect na ipinagbabawal na bagay. Sabihin, pag may green yan, sabihin buhay yan. Ano? Off, green. Ayan. Wala. Wala. So kung ayaw mo nang maingay, i-push mo lang to. Push, vibrator lang yan. Yan. Bukod sa pagbabantay sa labas ng paaralan, katuwang rin ang PNP sa pagsasagawa ng mga lecture at information drive sa mga estudyante upang ituro sa mga ito ang mga dapat iwasan gaya ng pagdadala ng mga ipinagbabawal na mga bagay, gayon din ang paraan kung papaano lalabanan ang bullying. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tumaas ang tensyon sa gitnang silangan matapos ihinto ng United Nations International Maritime Organization ang operasyon nito sa Strait of Hormuz nitong Huwebes, kasunod ng ulat ng pag-atake sa isang barko. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations ng British Navy, isang kargadong barko ang tinamaan ng projectile malapit sa Oman. Posibleng drone ang ginamit sa pag-atake na tumama sa barkong kinilala bilang Ever Lovely na nakarehistro sa Singapore. Nagbabala ang Iran na ang mga barkong dadaan sa mga rutang hindi nila otorisado ay hindi garantisadong ligtas. Wala pang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan ng US, ngunit kamakailan nagbabala si Pangulong Donald Trump na kung hindi susundin ng Iran ang kasunduan para tapusin ang digmaan at muling buksan ang strait, maaring ipagpatuloy ng Amerika ang pambobomba.
Ang IMO ay tumutulong sa paglikas ng daan-daang barko at libu-libong seafarers na naiipit sa Strait of Hormuz mula pa noong Pebrero. Ngunit pansamantalang itinigil ang operasyon upang tiyakin ang kaligtasan ng mga barko. Umabot na sa 188 ang nasawi at mahigit 1,500 ang sugatan sa dalawang malalakas na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng bansa sa loob lamang ng 1 minuto nitong Miyerkules ng gabi sa Venezuela. Naging mabagal umano ang pag-rescue dahil sa kakulangan ng kagamitan at tauhan. Ayon sa isang doktor sa Domingo Luciano Hospital, maraming bata ang dumarating ng mag-isa sa ambulansya at ang ilan ay may tape lamang ng pagkakakilanlan sa kanilang braso. Idineklara ni Interim President Delcy Rodriguez ang La Guaira bilang disaster zone. Sarado pa ang paliparang internasyonal sa La Guaira matapos masira ng lindol, bagay na lalong nagpapahirap sa relief operations. Muling itinampok ang mga sikat na produktong Pinoy gaya ng ube at pili nuts sa tinaguriang Asia's largest food show sa Taipei na nagsimula kahapon, June 25. Narito ang report ni Paulo Dasal. Mula sa paboritong ube, pili nuts at iba pang dekalidad na produktong Pinoy, ibinida ang mga natatangi at ipinagmamalaking pagkaing Pinoy sa isinagawang 2026 Food Taipei Mega Show sa Taipei Nangyang Exhibition Center dito sa Taiwan. Libo-libong buyers at exhibitors ang dumalo sa opening ng itinuturing na largest food show in Asia na nagsimula kahapon, June 25. Layunin ng Philippine Delegation na maipakilala ang mga pagkaing Pinoy, makahanap ng bagong importers at mapalawak pa ang export market ng Pilipinas. This event actually is composed of 21 countries that joined, and the Philippines joined here because I think it's a very good exposure for our Philippine products. Kasi it's about time na makilala naman yung mga produkto natin, especially here in Taiwan. Kasi ang mga Taiwanese, they love food, fresh ones, and something that's different and new, especially like the other, kagaya ng ube. Ayon sa Department of Trade and Industry, mahalagang pagkakataon ng Food Taipei upang direktang maipakilala sa mga exporters ang mga produktong Pinoy sa mga international buyers at makabuo ng long-term business partners. Because this is where they have direct engagement with the buyers. Kasi 'di ba minsan pag online lang, you don't build that relationship, you don't build that rapport. But in these kinds of shows, diretso nakakausap nila yung buyers, they get to explain their products in a more personal level, they get to taste it. This is a very significant participation for us because here with us, innovative products coming from around the country. So hindi lang po siya confined sa isang lugar. We are giving opportunities sa mga MSMEs po to be able to incubate in the Taiwan market. Isa sa tampok na produkto ngayong taon, ang Philippine Ube na patuloy nakikilala sa iba pang mga bansa. Gayun din ang masustansyang vegetable chips mula sa Bicol na magandang pamalit sa nakasanayang ng junk foods. Taiwan Food Expo has been amazing. The quality of buyers here has been next level. We are getting buyers from all over Europe, all over Asia, and I think the CCTA inquiry is rolling in, and it's all great from the help from the DTI and the DA as well. Yung product namin, as you can see, we have a lots of flavors. It's more of veggie chips, so alternative for the junk foods, no, na mga picky eater natin, na mga people or kids, adults, and everything na mahirap pakainin talaga ng mga vegetables. That's why we created this, para mas mabilis or madali nilang makain. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DTI Export Marketing Bureau, Philippine Trade Investment Center Taipei, MECO at Philippine Exporters Confederation, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mga dekalidad na produkto at panglasang Pinoy sa world market. Ang Taipei Food Show 2026 ay tatagal hanggang Sabado, June 27. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At bago po kami tuluyan magpaalam, gusto mo na batiin ng Happy International Thanksgiving ang Members Church of International. Yan. At ano ba ang mga magaganap dito, Aga? Opo, International Thanksgiving po ng MCGI starting mamaya po yan, 3 days yan, Ella, no? At 3 Friday, Saturday, and Sunday na kung saan syempre ang focus natin dyan is yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Alam mo, Ella, mahalaga sa atin yun na anuman yung nangyayari sa atin ay nandun tayong palagi yung pagpapasalamat natin sa Diyos na tayo nananatiling buhay, nakapagpapatuloy, di ba? Kaya ini-invite po namin kayo, Ella, sa International Thanksgiving po ng MCGI or Members Church of God International. At kahapon, may ginawa rin po tayo na Fiesta ng Diyos or Brethren Ayun, ang lagi Day. kong naabangan. May mga free services lang, may free services doon, Ella. Hindi lang pagkain, ano? May Okay. mga free services. Ano yung mga free services? Medical mission. Meron dyan, mga legal consultation, iba-ibang services. Kaya yun, ginagawa natin yung para sa ating mga kapwa-tao. Nagsimula yan kahapon o ngayon? Kahapon yung Brethren Day. Okay. Isang araw din yung blood donation drive din. At libre ito sa lahat, ano, na Yes. pwedeng pumunta doon. Yun ang pinakamaganda sa lahat, di ba? Kaya- Para marami tayong matulungan. Yun naman ang mahalaga sa atin. Kung ano yung magagawa nating mabuti sa ating mga kapwa-tao, lalo na, Ella, no, sa mga mahihirap nating mga kababayan. Malaking bagay yun na makalibre sila ng serbisyong medikal. Napakalaking bagay yun. Kaya nga grateful sila pag nakakausap natin sila, Ella, alam mo, salamat sa serbisyong ito sa MCGI. Paano ba pumunta doon? Basta pupunta ka lang, wala bang hinihingi na may ID, ganyan? Ano ba? Wala pong ganong mga requirements gaya ng Okay. sinasabi mo, Ella. Basta pumunta lang po kayo, pwede pong mag-walk-in. At yun po, at meron dong mag-a-assist po sa inyo. So ano pa hinihintay natin? Pagkatapos ng news, punta na tayo doon. Okay po, at sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, Versikulo 1 na nagsasabi, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV Z News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!